Hello mga ka-legit Lover Gods, another updates po tayo ngayon pero hindi po kagandahan tong balita na to dahil ang Tape Bulagta nga po ay nagka-problema dun po sa programang kanilang i-collab. Aba, kumpirmado siya pala talaga ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago nga tayo magpatuloy sa ating mga updates, ngayong araw of course nais ko magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Davercads po natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa ating mga updates. Bago tayo magpatuloy, nais ko po munang i-shoutout pa-shoutout naman ako, Madyari Mascarinas pangalan ko, lalaki ako for info. Thank you palagi ako nanonood sa vlog. Plus asahan ko yan, pa-shoutout naman. Salamat po sa inyong panonood palagi, no. So bago tayo magpatuloy, panoorin natin ang video clip na ito. Laba, di umano ng Itbulaga at ng Showtime. Nako, eto na. Mukha na naman daw yatang may iba na namang plano. O, iba-iba ang plano, gulo-gulo, diba? Ang programa po sa Energy FM na napapanood sa YouTube at napapakinggan sa radyo ay binuking nga nitong si Baklitas na yung plano po ng pagkakaroon nga ng collab, no? Naghahanap po ng ka-collab ito pong generic Bulaga para po mapanood ang kanilang programa. Matatandaan na ang It's Showtime ay napapanood sa GTV. Ang hindi lang natin alam kung makikipag-collab ang It's Showtime sa mismong programa ng GMA, yung kanilang main channel, para po parang ang mangyayari niyan parang babawasan yung oras ng ito pong nasabing generic Bulaga. Ito po yung aking assessment, no, analyzation ko. Tapos ipapasok yung kalahati ng oras dito po sa It's Showtime na mas maraming mga sponsors and advertisers. Kaso nga lang, yun po ang plano nila na magkakaroon sila ng collaboration. Kaso nga lang parang nag-iiba po yung plano dahil unang-una hindi po nagkakasundo sa presyo, hindi nagkakasundo dun po sa mga ginagagastusin, kasi hindi naman po biro ang pagkakaroon ng programa lalo na sa noontime dahil may pinamimigay po silang papremyo dyan at hindi basta-basta yung pinamimigay nila. So lahat po yan ay nakabase kung magkano po ang pumapasok na salapi or pera, 'di ba? Yung income ng isang programa. Pero dahil nga sa paghina at talaga ng mga kumbaga parang hindi sapat yung ipinapasok na pera, no, dito po sa generic Bulaga. Ngayon ang hinahanap nila yung makaka-share nila kasi nga naman 'di ba ang bayad nila sa block time agreement po nila dito po sa GMA ay almost 50 million a month. Ganun po kalaki yung binabayaran nila monthly na kumbaga parang hindi sumasapat dun sa income nila buwan-buwan. So ang ginawa po ng tape, ito po yung assessment ko ito po ay analyzation natin para lang malinaw na maaaring naghahanap sila ng ka-share dun po sa kanilang upa, no, yung kanilang binabayaran monthly. Ganun po yung assessment natin. At of course, syempre, para na rin para makilala din sila, 'di ba? Na parang gusto nila dahil magka-collab kayo, yung audience ng It's Showtime ay manonood din sa audience ng EB dito po sa generic Bulaga. Yun po kasi ang yun po kasi talaga ang purpose ng pagkakaroon ng collaboration katulad sa mga vlogging industry. Example, ako makikipag-collab ako sa isang kilalang influencer, 'di ba? So ang ibig sabihin lang nun that nagpapakilala ka dun sa mga viewers nung kakolab mo. Ganun po yung plano nila. So, ganun yung win-win situation nilang gusto nilang ma-target. Pero, ang nangyari kasi parang nag-iba, umikot yung plano kasi nga nagkaroon po ng problema ang It's Showtime. Una, meron silang 12 days suspensions, 'di ba? Na dapat na magsisimula na po this coming October 14 rather hanggang October 27. So medyo hindi natin alam kung bago na, nalihis na o ayaw na rin ng It's Showtime na makipag-collab pa dahil nga hindi nga raw di umano nagkakasundo sa mga gagastusin or gastusin, ano. Syempre nga naman mas malaki kasi ang pumapasok na pera sa It's Showtime. Baka meron pong parang merong binibigay, merong suggestion ang tape na hindi po gusto ng It's Showtime. Pero if I were
if I were dun po sa mga management ng Showtime, wag dapat silang pumayag. Kasi unang-una, mas sikat po sila dito po sa mga baguhan na to, sa mga tape bulagta na to. Mas maraming nanonood sa kanila kaysa po dito sa generic bulaga, no? So, dapat mag-isip-isip sila doon. At syempre po, katulad po ng mga nangyayari ngayon, ang assessment ko lang, parang sa lahat ng mga planong ginagawa nila, talagang hindi nagmamaterialize. Parang, kumbaga, hindi sumasang-ayon sa kanila yung tadhana, ano. Parang lahat na lang ng plano nila, lagi pong laging palpak, laging hindi nangyayari. Lahat ng plano nila ay hindi sumasang-ayon, no, doon sa kagustuhan nila. So, hindi mo talaga pwedeng makuha ang isang bagay ng ganun lang kadali, 'di ba? Katulad ng pagkuha nila doon po sa trademark, no, na ginagamit nila ngayon. But anyways, sa mga nakikita naman natin na parang mas pinapaboran naman ng tadhana ang TVJ sa pagkakataong ito, dahil sa lahat ng mga nangyayari ngayon, ang pinakapanalo talaga dito ang TVJ. Biruin ninyo, may problema ang It's Showtime, parang lahat ng pabor napupunta talaga sa kanila. Talagang makikita talaga yung hangarin mo, no? Sabi nga ng kasabihan, what comes around goes around. Kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, babalik sa'yo. Nakita naman natin na hindi kagandahan, di ba? Yung nangyari. Isa lang naman talaga yung gusto ng maraming mga tao na makuha na po talaga ng tuluyan at ma-access na po ng tuluyan ng TVJ yung totoong kanila. At lumabas na rin naman po ang totoong yung katotohanan, una sa kanilang team song na kinukuha po ng tape. Sabi nila kanila yon, pero pumiyok nga yung testigo na si Vic Soto naman daw talaga ang gumawa nun. So doon po sa pagkakataon na yon, kaya pala araw-araw after that situation, kinakanta na po ng kinakanta nila yung kanilang team song kada opening salvo nila. Tapos sunod yung salitang Davercads, gusto na rin nilang kunin. Diyos ko, lahat na lang ata, 'di ba? So, ayun po yung nangyayari. The more na inaagaw nila lahat, mas lalong ang laki ng nawawala sa kanila. So, talagang kailangan talaga is mag-public apology sila para bumalik yung trust ng tao sa kanila. So, dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komento po ninyo na basahin natin at magre-react po tayo sa ilan sa mga comments sa comment section with regards po dun sa ating last update. So, unahin po natin ang komento mula kay Maynard Dagyo. Sabi niya, sinong magiging mga host nila kung lilipat sila? Mga artista ng GMA7, mga host nila ngayon. Papayag ba ang GMA7? Kakalabanin sila ng mga artista nila. Ayun, si Yorme pala. Ayun. So, yun po, katulad po ng sinabi ko po sa inyo, magmamatter po yan dun po sa exclusivity ng kanilang contract. Kapag po ang mga GMA talents ay exclusive only for GMA, hindi sila madadala ng tape kung saan man sila magpunta. Sabi ni Helen Manaloto, napakabata pa kasi ni Karen para makasunod kina Raisam at Miles. Teenager pa lang siya at di pa masyadong malawak ang kanyang kaalaman at pagbibigay ng idea, kaya wag mo nang isali sa mga interview tulad ng babala. True naman po yun. Pero sinasabak sila doon pag medyo lighter lang yung mga visitors, kasi karamihan po kasi sa doon po sa wag kayong ganun oy, 'di ba? Parang medyo heavy kasi yung mga nila, yung mga guests nila na hindi pa po pwede sa mga bata. Kaya minsan talagang wala po sila sa eksena, no? Sabi naman po ni Ma'am Shi Der Almakipaki, wise na din ang mga ibang channels. GMA ang pinakamalawak na abot sa buong Pilipinas. Ngunit naghahanap pa rin sila ng collab. Alam ng lahat ang totoo. True nga, yan nga ang nakakapagtaka, 'di ba? Kumbaga parang nasa inyo na ngayon pinakamalawak ang coverage. Halos Luzon, Visayas at Mindanao napapanood na kayo. Tas hahanap pa po kayo ng kakulab tas ibang istasyon. So ano pang use nun, 'di ba? Kasi kung talagang susuportahan kayo ng tao, kahit ano pang network niya, kahit anong istasyon pa yan. Sabi po ni user
Marunong na si Karen, bata pa yan, mahasa pa. Ang focus kasi nila kay Atasha dahil bumubuo sila ng segment sa mga family ni Atasha. Kailangan din ni Karen ng partner sa pagkanta, makasabay din yan sa mga Davar Cards. Ayun. Actually, nakakasabay naman siya. Ang pino-point out lang po talaga ng mga viewers is bigyan ng tamang spotlight itong si Karen kasi lalo na ngayon pumasok na po si Ira na bagong singer, diba? Mas maganda siguro mag-collab itong si Karen at saka si Ira kasi parehas naman silang singer, 'di ba? Pwede po 'yun para at least mas mabigyan sila ng spotlight dito po sa EAT. Sabi naman ni Josepina Yoshimura, huwag niyong bigyan ng masamang komento si Karen, batang-bata pa si Karen at tinitiran siya ng husto ng TBJ. Tinetrain siya ng husto ng TBJ. True naman, hindi nga nila iniwan sa tape tapos pababayaan nila sa dyan sa EAT. Huwag nating pangunahan ang mga diskarte ng EAT. Alam nila dapat gawin kay Karen. Siya ang pinaka-baby dyan sa EAT. Just saying. Tama naman po si Ma'am Josepina. And I agree with you, Ma'am Shino, na talagang kumbaga parang nagsa-start alam niyo po ang maganda sa EAT, wala silang sapawan 'di ba? Bago ka man o luma ka man or matagal ka pa man sa showbiz, pare-pares lang yung spotlight na binibigay nila. Nasa sayo na lang talaga kung anong gagawin po para mag-shine ka, no? Lahat naman sila, binigyan po sila ng pagkakataon na ipakilala yung mga talento nila sa publiko. Wala naman pong na-left out sa kanila. So, salamat po Ma'am Josepina and Mr. Urain or Mr. or Miss Urain. Saturday concert featuring Karen and the Broadway Boys. Papi naman po Miss Darreds. Ayan. Salamat po sa inyo pong komento. At isa po yan sa mga nilook forward natin kasi yung Broadway Boys parang naiwan ata doon sa kabila if I'm not mistaken, no? Pero yun nga, isa rin yan sa mga gusto natin mangyari na sana magkaroon ng isang concert featuring the new singers of EAT, no? Si Ira tsaka si Karen, 'di ba? Kasi talagang alam natin na kilala po ang EAT sa pagiging singers, 'di ba? Yun po talaga yung kanilang isa sa mga kinikater nilang talents. So anyway, maraming salamat po sa inyong mga komento. Please mag-comment lang kayo sa comment section natin na related sa ating latest updates. Thank you for watching, guys. God bless everyone.